So ngayong umaga, ang binasa ni Brother Rael, no, is about, ang title ko nga dito is, meron na ba dyan? The Will of the Father for You. Yan. Ano ba yung kalooban? No, base dun sa binasa natin na John 6:37 to 40. Diba? Ano po ba yung kalooban ng Ama para sa iyo, para sa atin, no? Para sa mga sumasampalataya sa Kanya. So basahin lang po natin ulit. 6:37, sabi po dyan, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Verse 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Verse 39, at ito ang kanyang kalooban, ang wag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. And verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen? Medyo, ano ba? Anong tingin nyo sa verse natin ngayon? Exciting ba? O same lang? No, exciting. Of course, the Word of God is always exciting, no? Lalo na kung kung talagang galing sa ating sola scripture, no? Sa ating Bible. Okay po. So ito po, parang hinati ko siya into several lesson. Actually medyo doctrinal siya. No, medyo ang talagang kalooban, no, kung talagang babasahin mo siya, ang kalooban ng Ama ay talagang iligtas ng kanyang anak, ng kanyang bugtong na anak, yung sumasampalataya sa kanya, at sila'y buhayin muli sa huling araw. Yun talaga yun, no? Pero titignan natin, no? Hinati ko siya into 3 lessons. Okay? So lesson 1, ano po ang lesson 1 natin? Lesson 1 about the will of the Father for us is you have to look and believe to Christ. Diba? Look and believe to Christ. Sige po, basahin natin yung John 6:40. Sabi po dito, for this, nababasa niyo po? Medyo maliit, ano? For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. So yung nakalagay dyan na look, no? Medyo misaligned, no? Pero okay lang. So, who looks, so pag sabi mong look, nakakita, no? Nakakita or nakahanap, di ba? Di ba may awit, natagpuan? O, natagpuan. Favorite yata niya niyon, ni Sis Alea. Di ba? Alam ba? Natagpuan? O si Sis Eileen? Natagpuan ng yung pag-ibig na dakila. Diba? So, who looks, makahanap, lumapit, or come, no? Pag ikaw yung nakahanap, lalapit ka. So yun yung will ng Father, is to look for Christ and believe on Christ. Diba? Mahanap mo siya, manampalataya ka sa Kanya, maniwala ka, di ba? Yun yung talagang will ng ating Panginoong Diyos para sa atin. So tayo yung lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano yan kung hindi ikaw lumapit or hindi ka nanampalataya, di ba? Kasi dalawa yan eh. So ikaw lumapit ka, nanampalataya. Paano naman yung hindi nanampalataya? Ano bang mangyayari, no? Ano bang pwedeng mangyari sa iyo kung hindi ka nanampalataya sa ating Panginoong Jesus? So sabi po sa John 3:36, sige po, next slide. He who believes in the Son has everlasting life. So yun din yun, no? And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. Diba? Kung ikaw, nanampalataya, diba, you will have everlasting life. But he who does not believe the Son, anong sabi?
but the wrath of God abides on him. Yung daw puot o galit ng Panginoon ay nasa kanya, di ba? Nasa kanya. Ngayon, sabihin niyo pa, paano ba magalit ang Diyos? I think na banggit ko na rin siya, no? From the past, ang Diyos is my character of God, di ba? At yung one of the character niya is slow to anger, di ba? Mabagal siyang magalit, no? Pero may galit siya, di ba? At ang sinasabi diyan, kung hindi ka daw nanampalataya or lumapit or naniwala is nasa iyo yung kanyang puot or yung kanyang galit, di ba? So ayaw natin noon, ayaw natin, di ba? Pag may kapatiran nga tayo o kasamahan, ayaw natin na may nagagalit sa atin, di ba? And this mas worse siya, di ba? Kasi yung wrath of God o yung puot ng Diyos ay nasa kanila, di ba? Sa mga hindi nanampalataya. So tanong niyo, ano ba yung puot, no? Ano ba yung puot ng Diyos? Okay, so Revelation 14:10. Sige po, ano pa yung puot ng Diyos? Basahin natin diyan. Sila ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So ito po yung talagang puot ng Diyos, di po ba? So for those who are unbelieving. So yung kanyang puot, yung kanyang galit, sabi diyan ay pahihirapan sa apoy at asupre. Ano ba yung asupre? Asupre is, sa English kasi nito, brimstone. Kaya lang yung brimstone, hindi ko rin alam. Actually, asupre is sulfur. Sulfur. Di ba? Di ba merong mga sulfuric acid? Di ba? So parang acid siya. And yung acid, kapag umano sa balat mo, makati yan di ba? Mahapde. Di ba? Tayo nga, matalsikan lang ng mantika. Aray-aray ka na di ba? Mantika, ayaw mo magprito kasi matalsik yung mantika. But eto, yung kanyang puot at galit, no? Sabi daw dyan is pahihirapan sa apoy at asupre. Verse 11, Revelation 14:11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas, magpakailanman, araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga, ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. So, highlight ko dyan is araw at gabi, di ba? Maghihirap ng walang pahinga. Gusto ba natin yon? Ayaw natin, no? So, sabi niya, Elder, sino ba dyan yung halimaw? At may halimaw dyan, di ba? So, sa kasi, sa in the book of Revelation, yung halimaw kasi is tumutukoy sa Antichrist, di ba? And yung Antichrist kasi, actually, pag sinabi mong Antichrist, of course, Christ is the true Christ. Siya talaga yung true Son of God. Pero yung Antichrist kasi, parang ano siya, hindi naman siya talaga kumontra, no? Parang nagkunwari siya na siya yung Christ. Diba? Parang imitation, fake, diba? Diba, may Louis Vuitton ka. Kamukhang-kamukha siya nung original, pero hindi siya original, no? Fake siya. So yun yung yung Antichrist. Pero meron din isang Antichrist pa, no? Yung hindi nanampalataya. So ibig sabihin, kung ikaw nanampalataya ka, pro-Christ ka. Di ba? Kumampi ka kay Christ. Pero kung hindi ka nanampalataya, kasama ka rin doon sa against naman siya, no? Sa Antichrist. So lahat yan, no? Sabi diyan yung halimaw, yung sumamba sa larawan ng halimaw, yung natatakan ng pangalan ng halimaw, lahat sila ay pahihirapan araw at gabi ng walang pahinga. Yung po yan, no? Dalawa lang naman yan Manampalataya ka at hindi ka manampalataya. So yun lang ho yun, no? So yung halimaw dyan is ano lang ho yan, metaphorical lang yan, no? Wala namang lalabas na dragon dyan or no, na totoo. Sino bang naniniwala na sa last day may biglang lalabas na alien or halimaw, no? Wala naman pong gano'n. Okay po? So looking back at lesson 1, sabi dito, you have to look and believe to Christ. Yan po ang ating lesson 1. So we have to believe, lumapit ka, come to Christ, maniwala ka, manampalataya ka, at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Okay po? So yung kabaligtaran nun, yun yung parusang walang hanggan. So yun po yung ating lesson 1. So next po, lesson 2, about the will of the Father for you. Ano po yung ating lesson 2? You are given by the Father to Christ. Okay po? So, ibig sabihin, you are given, di ba lumapit tayo, no? Lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi dito, ikaw ay ibinigay ng Ama kay Kristo. Di ba? Magkakontra ba yun? Kasi yung una, ikaw yung lumapit eh. Ito naman, ibinigay ka. Di ba? Medyo nalilito ba kayo? Okay lang, no? Okay pa. Sige po. Sabi kasi doon sa John 6:39, sige po, next slide. John 6:39, this is the will of the Father who sent me, that of all He has given me, lahat ng ibinigay niya sa akin, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Diba? Sabi, ang wag kong hayaang mapahamak ang sino mang ibinigay sa akin ng Ama. Diba? Ibig sabihin, ikaw lumapit ka, nanampalataya ka, pero at the same time, ikaw pala ay ibinigay rin ng Ama kay Kristo. Okay? Kuha niyo po. Sige po. Sige, para maunawaan natin, Ephesians 1. Sige nga po, i-next natin. Ephesians 1:4-5, sabi ho dyan, for He chose us in Him before the creation of the world, to be holy, blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Sabi ho dyan, tatagalugin natin, no? Bago palikhain ang mundo o ang sanlibutan, ikaw ay pinili na upang maging Kanya. Okay po? At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So, ibig sabihin, ang Lord, ayon sa kanyang will, ayon sa kanyang kalooban, pinili ka na niya before the creation of the world. Diba? Kaya ka pala lumapit, diba? Kaya ka pala lumapit kasi, in the first place, pinili ka na pala. Diba? Tama ho ba? Nag-agree kayo? Hindi ata kayo. Amen? Di ba? Sige po, Romans 8:29, sabi dyan, Romans 8:29, sapagkat sa mula't mula pa, ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, ibig sabihin, sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. No? At yung alam niya na magiging Kanya, pinili na niya yon. Diba? Verse 30, ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag, kaya pala tinawag ka, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. So, pinawalang sala Kanya, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen. Diba? So, pinili ka na pala noong una, kaya ka pala tinawag. Diba? Yung iba tinatawag, ayaw lumapit no? O, baka naman hindi kasi sila napili talaga, no? So, pinili tayo, no? Kasi, alam na niya noong una pa. Siyempre, Diyos, siya ay Diyos di ba? Alam niya ang lahat, no? Alam niya yung from the beginning until end, alam na po niya yan, no? Kaya nga sabi, parang replay lang ang buhay natin in the perspective of God, di ba? Sa mata ng Diyos, no? Alam na niya, no? Pero tayo, hindi pa natin alam, siyempre. Nakakulong tayo sa present, Yung bukas, hindi pa natin alam. Yung kahapon, alam na natin kasi nangyari na. Pero yung bukas, hindi natin alam. So tayo, in our perspective, hindi natin alam. Di ba? Yung mangyayari sa bukas. Kaya nga sabi, lagi tayong nagsasabi, no? Sana kalooban ng Diyos, no? In God's will, maging ganito. In God's will, maging ganyan. Di ba? Pupunta ako sa ganitong lugar, in God's will. Kasi hindi natin alam But in the perspective of God, no? Alam na niya from the beginning of the creation. Okay po? So lesson 2, sige po.
Lesson 1 is, ano po yung lesson 1? We look and believe to Christ. Ito namang lesson 2 is, you are given by the Father to Christ. Okay po? Binigay ka niya. So parang ano siya, di ba? Parang dalawang ilog, no? Yung isang ilog is, ito yung lumapit ka. Di ba? Yung isang ilog naman, ito yung binigay ka or pinili ka ng Diyos. Di ba? Pero at the end, ano pa rin sila? Magkaano pa rin sila? Concurrent sa tawag doon. Concurrent. Okay po, you are given by the Father to Christ. That is lesson 2. And then going back sa ating verse na John 6:37, sige po, medyo malabo, pero sabi diyan, all whom the Father gives me shall come to me. So lahat daw nung binigay ng Ama ay lalapit sa ating Panginoong Yesus, and him who comes to me, I will in no way cast out. So lahat, siyempre, binigay ng Ama, lumapit kay Jesus Christ. So sabi niya, in no way ay hindi ko siya ipapahamak or itataboy. Di po ba? All whom the Father gives me shall come to me, and him who comes to me, I will in no way cast out. Okay po? Okay. So medyo madali pa yung dalawang lesson, no? Hintayin natin, ito yung last lesson. Medyo binilisan ko yung dalawa kasi medyo matagal itong huli. Di ba? Medyo matagal itong huling pangatlong lesson. Okay, sige. Punta po tayo sa lesson 3. Sabi dito sa lesson 3, okay, lahat ng ibinigay ng Ama at lahat ng lumapit sa anak, no? Ano ho yung ano doon? Ano ho yung pinaka-conclusion doon? No? Ang talagang will ng Father is, you will be raised up at the last day by Christ, di ba? Sila ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Di ba? So ito, medyo aanuhin natin to. Sige po, basahin natin yung John 6:44. Medyo maliit. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Okay, so pag-usapan ho muna natin yung I will raise him up. Diba? So, in our faith, sabi natin, I believe in the resurrection. Diba? In the resurrection of the dead. Pag nanonood ka ho ng mga movie, no? Pag mga apocalypse movie, no? Ang nangyari, yung patay na buhay, naging zombie. Diba? So, hindi naman ho ganun yung mangyayari, no? Na magiging zombie, tapos maghahabulan kayo. Diba? Kaya hindi ho yan tungkol sa pagiging zombie, yung resurrection of the dead. Kasi alam mo naman, yung mga tao, no, very creative yung mga utak. Basta sa Bible, mabuhay yung mga patay. No? Yung ginawang zombie. No? Pero ano lang naman yun, kumbaga for entertainment lang naman yun. Okay. So, I will raise him up on the last day. So, let us be reminded, paano ba bubuhayin yung mga patay? Yung hindi zombie ha, hindi yung zombie na pagbuhay. No? So, let us read ito po yung sinulat ni Apostol Pablo in the Thessalonians, no, sa Church of Thessalonians, 1 Thessalonians 4:14. Sige po, sabay-sabay po tayo. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Okay? Verse 15, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi naman namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Ibig sabihin, pag dumating ang Panginoong Yesus, no, kung buhay ka pa, so ang mauuna, yung unang namatay. No, sila yung unang bubuhayin. Diba? Verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel or archangel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. So bababa siya mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya, yung mga naunang namatay, kay Kristo ay bubuhayin muna. So sila daw muna yung mabubuhay, no? Okay. Verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Amen po? So, ang sinasabi dyan, no, yung mga nauna munang namatay kay Kristo, no, sumasampalataya kay Kristo,
Sila muna yung bubuhayin, and then ikaw naman ay yung matitira daw is titipunin sa alapaap upang salubungin ang ating Panginoon sa himpapawid. O sino takot lumipad? May mga takot lumipad no? Nalulula Pero sabi diyan, sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid, no? Paano kaya 'yon? Paano kaya 'yon, no? Baka sabihin mo, lumilipad ka, no? Nako. Ano nangyayari? Si Brother Rap, di ba? Si Brother Rap, pilot yan, no? Nakakatakot ba pag lumilipad? Hindi naman, no? So, sasalubungin mo yung Panginoon, Hindi mo nakakatakot yun. Di ba? At makakapiling natin siya magpakailanman. So, yung una daw bubuhayin muna, siyempre, yung mga nauna muna, no? Kasi ano na sila, paano ba to? Kasi tayo may katawan pa, di ba? Pag binasa nyo kasi yung 1 Corinthians 15, yung katawan natin, itong katawan na to, babaguhin into a glorified body, di ba? Magbabago siya. No, yung mga nauna, wala na silang katawan Di ba? Espiritu. Kaya lang bibigyan muna sila ng bagong katawan, and then ikaw naman, you will be transformed into a new body, and then lilipad or sasulubungin ang Panginoon sa himpapawid or sa langit. So we believe that yung resurrection of the dead is also the second coming of Christ. Kasi siyempre, bumaba siya So, siya na yung second coming of Christ. Okay po? So, balikan natin yung ating 6:44, John 6:44. So, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. I will raise him up. Okay, yung resurrection on the last day. So, kailan ba yung last day? Kailan ba yung last day? Pag sinabi mong last day of work, yun na yung huling araw mo na ikaw ay magtatrabaho. Pag sinabing last day mo na, halimbawa, halimbawa lang naman, tinaningan ka ng doktor, 3 months ka na lang. Bibilangin mo, 3 months. Ano ba yung last day mo, 3 months? On the last day. So, ano ba yung last day na yan? So maraming haka-haka, hindi naman haka-haka. Maraming pag-aaral, Sabi yung last day na, hindi naman talaga last day yan, Pwedeng in the last days. Kaya lang iba kasi yung in the last days, Pag sinabi mong in the last days, maraming araw yon, Mamimili ka doon in the last day. Kaya lang ito, in the last day, talagang huling araw, pinakahuling araw, di ba? Pag sinabi yung last day, ano hong iniisip niyo doon? Last day of the world, end of the world. Di ba? Pagkagunaw ng daigdig, di ba? Yun yung iniisip ko pag sabing last day. Tignan nga natin kung anong klaseng last day yan. Sige nga po, basahin po natin yung sinulat ni Peter or ni Pedro, 3:10. Sige po. Posible kasing ito talaga yung last day, Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Matutupok daw, ang lahat daw ng bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. So yun daw yung wakas ng lahat ng bagay, yung tutupukin lahat, araw, buwan, bituin, lahat ng bagay tutupukin. Verse 12, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Okay, so sabi dito magsikap kayong mabuti upang dumating agad. Tama ba yun? Tama. Ang context kasi nito, sila Pedro kasi nagsulat niyan. During that time, nahihirapan yung mga Christians. Pinapahirapan sila, inuusig sila, pinapatay sila. So ang gusto nilang mangyari, dumating na agad yung araw ng Diyos or yung araw ng Panginoon. Tawag natin dyan is the day of the Lord. Diba? Sana dumating na yung araw ng Panginoon. At yung etong si Pedro, ang talagang perspective niya sa araw ng Panginoon yung katapusan ng lahat ng bagay. Yung talagang pagkatupok.
Di ba? At matutunaw sa matinding init. So yun ho yung context nun kasi gusto nilang dumating na. Di ba? Verse 13, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. So yun ho kasi yung talagang goal nila, yung kanilang purpose, no? Kaya gusto nilang dumating agad, no? Pero pag tatanungin mo sa normal na tao, sino gustong dumating agad? Di ba? Kasi ang tinitingnan nila, yung talagang bago. Di ba? Para kasi magkaroon ng bago, kailangan masira muna yung luma, no? Kung ang bago yung titignan mo, ay iwanan mo na yung luma, doon ka na sa bago. Di ba? Kaya gusto nila dumating agad yung araw ng Panginoon, di ba? So, new heaven and new earth, di ba? So, yung ano ho yung inawit kanina, ako'y nananabik sa iyong pagbabalik, di ba? Nananabik ba kayo sa pagbabalik? Yes, ganun. Yun ho yung perspective talaga ng mga Kristiyano. Tayo'y nananabik sa kanyang pagbabalik, di ba? May isa pang kanta yung, ano bang kanta yung madalas kantahin ni Pastor Arman? Sabik sa presensya ba yon? Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Di ba? Lagi natin kinakanta yan, di ba? Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Pero hindi mo alam, pag bumisita pa lang Diyos, katapusan na pala ng lahat. No? Kasi may bago kasi. May bago. Di ba? Yung, ano pa yung isang kanta na yun, yung madalas kantahin ni Pastor Albert, yung mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, dakilang katapatan. No? Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O, totoo ba yun? Diba? Lagi natin kinakanta yun eh. Diba? So, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Siyempre, pag nagwakas na yung buhay mo, nandun ka na sa Lord, di ba? So, yun kasi yung talagang iniisip ng talagang mga tunay na Kristiyano. Okay po? So, yan po yung perspective ni Peter. No? Yung perspective naman ni Paul dun sa Thessalonian, lilipad ka, no? Pero actually, para po sa akin, sabay ho yun. So, yung ano kasi, yung sinasabing matinding init, no? Sabi naman kasi dyan, in a wink of an eye, no? Sa isang kisap mata. Mabilis ho yan. No? Hindi nyo mararamdaman yan. No? Ang makikita nyo na lang, lilipad na lang kayo. No? Yung panahon ho ni Noah, no, yun ho yung mahirap. Yung panahon ni Noah. Kasi umuulan ng 40 days and 40 nights. No, isipin nyo, nasa labas ka ng arko, babahain ka, tataas. Diba? Parang yung uubusin yung hininga mo, giginawin ka. Mahirap po yun. Mahirap pong mamatay ng gano'n. No? Pero ito, ano lang to? Mabilis lang siya. Diba? So, actually, lahat naman ng tao daw mamamatay. Diba? Ang ano lang dyan, kailangan mabilis. No? Ayaw mo nung mamatay ng dahan-dahan. Kasi pag dahan-dahan, lahat ng ano mo, mararamdaman mo lahat ng sakit di ba? So, sabi nila, yung mercy daw, yung mercy of God, no? Pag mabilis kang namatay, mabuti sa iyo yun. Di ba? Kaysa yung matagal ka, di ba? Maghihirap ka, 2 buwan, 1 taon. Kaya nga yung iba, sa sobrang sakit, nagpapakamatay na lang di ba? Hindi na kaya. Di ba? So, mas mabilis, mas maganda, di ba? Yun lang naman yun. Okay po? So that is 2 Peter. So meron hong the parable of the harvest na mababasa rin natin sa Matthew 13, verse 37. Sige po, ito pong parable na to ay binigkas ng ating Panginoong Yesus. Sabi dyan, the parable of the harvest, sumagot si Jesus, ang nag-aasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. 38, sige po. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. So parang hinahantulad niya yung mundo sa bukid, no? Yung may damo, yun yung kabilang sa masama. Yung mga mabubuting binhi or trigo, ito yung taong kabilang sa kaharian ng Diyos or tayo na lumapit at tinawag, no?
39, ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel. So yung harvest, no, kasi parang hinarvest tayo niyan eh. Diba? So lahat yan i-harvest. No? Pero tayo na nakakilala sa ating Panginoon, no, sasalubungin natin ang ating Panginoon sa langit. Pero sabi dito, verse 40, kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Verse 41, may 41 pa. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Verse 42, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So yung mananangis sila, ito yung tinatawag natin na place of torment. Diba? Iipunin sila yung mga sanhi ng pagkakasala, yung mga kumampi sa masama, yung mga hindi tumanggap sa ating Panginoon, no, ipunin daw sila at doon sila ilalagay sa pugon at doon mananangis sila, no, torment, iyak, weeping and gnashing of teeth, no, sa English ho nito is weeping and gnashing of teeth. So ibig sabihin iiyak sila ng iiyak doon at mangangalit yung kanilang ngipin, yung parang 'di ba pag yung nahihirapan ka, 'di ba? Parang ano yung ngipin mo, yung gaganong ka kasi masakit eh. Pag masakit ka, yung ngipin mo kinakagat mo. So yun ho. So doon sila, weeping and gnashing of teeth. Verse 43, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Amen? So ibig sabihin harvest, no? Harvesting is the, sabi doon, sa katapusan daw ng daigdig. Ano ba yung katapusan ng daigdig? E di yun na yung last day. Last day na yun. May kasunod pa ba doon? Wala na yun. Eh. Ang kasunod na nun is judgment. No? Yung white throne judgment. Judge na tayo sa langit. Okay po? So lesson 3. Ano yung lesson 3? You will be raised up at the last day by Christ. Okay? So medyo marami pa namang lesson about doon. No? Pero kinuha ko lang yung pinaka madaling unawain. Kasi yung iba ho kasi mahirap unawain. Eh. So ito lang ho yung kinuha ko. Okay po? So next slide. Ikaw ba yan? Ikaw ba yung lumapit? At nanampalataya sa ating Panginoon? Amen, no? Ikaw ba yung tinawag, pinili? Sa mulat mula pa ng ating Diyos? Amen, di ba? Ikaw ba'y bubuhayin sa huling araw? Amen. Di ba? So, tayo yan, no? It's a reminder for us na ikaw, kaya ka lumapit ay dahil tinawag ka. No? Kaya lang, ang question kasi dyan, pag sinabi mo kasing believe, manampalataya, is, ano ba yung tamang pananampalataya? Ano ba yung tamang belief? Diba? Ano ba yung tamang faith? Yeah. Yun yung unang question. No? Kasi doon tayo sa lesson 1. Lumapit ka, nanampalataya ka. Ano ba yung tamang pananampalataya? Sige ho. Next slide. Sabi diyan, James 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Oh, mabuti naman. Oh, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. O yung demonyo nga, sumasampalataya din, nanginginig pa. Diba? O, may pananampalataya pala yung demonyo. Diba? Bakit ho? Kasi anghel sila dati eh. Kasama nila yung Diyos eh. Siyempre, kilala nila yung Diyos. May pananampalataya sila. Pero bakit sila may pananampalataya pero paparusahan pa rin sila? Bakit ho? Ano sa tingin nyo? Kasi ho, masama ho yung kanilang ginagawa. Diba? Demonyo sila eh. Ibig sabihin, kasamaan yung nasa isip nila. Yung iniisip nila, alam nila na may Diyos, pero iba yung kanilang ginagawa. So, ganun din sa atin, no? Sabi nga ni James, si James din, no? Yung pananampalatayang walang kasamang gawa is patay. Okay? So, sabi dyan, paano ba makikita yung tunay na mananampalataya? Makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga.
O, bunga or gawa. Diba? Tama ho yun. O, sila ay makikilala. So yun yung tunay na pananampalataya. Hindi ho yung sinabi natin na I believe in the Lord Jesus Christ, pero iba naman yung ginagawa natin. Diba? Hindi demonyo nga, nanginginig pa eh. Diba? Pero bakit hindi sila ligtas? Diba? Ibig sabihin, meron hong tamang pananampalataya. No? Yung faith alone na yan, malalim ho yung faith na yon. Malalim yung faith alone na yon. Hindi ho lang ho basta-basta faith yan. No? So yung pinapaniwalaan na natin na faith alone is talagang malalim na pananampalataya. Okay po? So yun yung paglapit natin, yun yung pananampalataya. How about yung isa, yung pagpili sa'yo ng Diyos? Diba? Sabihin mo, ay pinili na ako, di kahit anong gawin ko, okay na. Diba? Pinili ka na eh. Diba? Ibig sabihin nun, pinili ka na from the beginning of creation, kahit anong mangyari, safe ka. Ganun ba yun? Okay, basahin ho natin yung sinabi ni Pedro in 2 Peter 1:10. Sabi dyan, so then, my friends, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. Sabi niya, try even harder to make God's call, yung pagkatawag sa'yo, at yung choice niya, di ba, His choice of you, yung pagkapili niya sa'yo, maging permanente. Di ba? Actually, permanent naman talaga yan. In the perspective of God. Di ba? In the perspective of God. Permanent yan. Ang sinasabi dito, tayo. Kasi nga hindi naman natin alam yung bukas eh. At hindi natin alam yung damdamin natin, yung puso natin. So sabi dyan, para maging totoo yung pagkapili sa'yo, magsumikap ka. Try even harder. Ibig sabihin, siguraduhin mo na talagang tama yung pagkapili sa'yo. Nakuha niyo ho? Di ba? So, halimbawa, sino bang magandang example? Si Judas, di ba? Pinili siya eh. Di ba? Pinili siya. Kaya lang, nahulog siya eh. Di ba? Nahulog siya. Ang lesson ho kasi doon, si Judas ho kasi, or si Judas, is pinili siya for a different purpose. No? Actually, kaya niya ginawa yun kasi binulungan siya nung devil eh. Diba? Binulungan siya nung devil and then sinunod niya yung devil. Diba? Pero ayon pa rin sa, alam na ng Diyos na mangyayari yon, pero ginamit ng Diyos yung pangyayari na yon to meet His purpose. Kasi ang purpose talaga niya is maipako si Jesus sa krus para mabayaran yung ating mga kasalanan. So yung ginawa ni Judas, siya talaga yung nag-decide noon. No? Siya talaga yung nag-decide noon. Kaya lang, nahulog nga siya eh. Kasi ano tawag dito? Hindi talaga siya, from the beginning, hindi talaga siya pinili ng Diyos. No? Iba yung pagkapili sa Kanya. Iba yung pagkapili sa Kanya for a purpose. Ngayon, para sa atin, no? Sabi dyan, try even harder. No? Para masigurado mo sa ating sarili. Diba? Tagalugin ho natin para baka kasi mahirapan kayo sa English. Sige, tinagalog ko ho dito. 2 Peter 1:10. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin nyo ito, hindi kayo matitisod. Amen? Diba? Pag tinuloy ko yan, verse 11, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen? So sabi ho dyan, lalo kayong maging masigasig. No? Yung pagkapili sa inyo, dapat lalo tayong maging masipag. Di ba? For example, sige ho, application tayo. Sabihin natin leaders, di ba? Halimbawa ako as elder. nung ako ho'y inordain as elder, di ba, lumuhod ako, pinatungan ako ng kamay, tapos nangako ka, di ba? Nangako ka na ikaw ay magsisilbi sa Church of God, di ba? So since nangako ka sa Diyos, lumuhod ka,
kailangan gawin mo, no? Kailangan maging masipag ka, maging masigasig ka. Di ba? Halimbawa, yung mga ministry natin, no? Kung naka-assign ka dyan, no? Nakalagay yung pangalan mo sabi natin, to song lead, to back up, to do the instrument, no? As much as possible, gawin natin, no? Maging masipag tayo. Di ba? Yun nga, sabi dito, maging masigasig, no? So, kasi nangako tayo sa Diyos, eh. Di ba? Hindi naman tao yung pinangakuan natin, eh. Diyos yung pinangakuan natin. So, kailangan nating maging masipag para sa ating Panginoon, di ba? Upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag. So, double lagi yan, no? Double edge lagi yan, no? Hindi ho tayo yung laging kampante, no? Of course, we are sure of our salvation. Yan kung mananatili ka hanggang sa huli. Siyempre, yung mga pinili, yun din yung mananatili hanggang sa huli. Amen po? So, yung ating mga ministry, no? Kung tinawag ka, no, naka-assign ka dyan, no? Yun yung calling sa'yo ng Lord, maging masigasig po tayo. Diba? May mga times naman na hindi talaga, no? Conflict of schedule, no? Papaalam din tayo. So maintindihan naman yan, no? So, wag lang yun talaga yung no? Mahirap po kasi yung yung susulpot, babalik, no? Hindi ho pagiging masigasig yun, eh. Diba? Pag ganun ho tayo. So, ang sabi ho dito, maging masigasig tayo. Yes, sumampalataya ka. Yes, pinili ka ng Diyos. No? Pero sabi dyan, dapat totoong pananampalataya at totoong pagiging masigasig. Amen po? Amen. So, yun lang ho yun. Medyo mahaba lang ho yung mga slides kasi kasi brown out tsaka medyo pinasok ko na lang kung ano yung maisip ko, eh, no? So, hopefully, meron ho kayong natutunan. And as a response song, siguro awitin natin sa Lord yung Beautiful Savior, no? Yung ating tagapagligtas, no? Sabi ng ating Beautiful Savior, no? Wag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw.